Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakibati naman po yung mga taong malapit sa inyong upuan. Magandang umaga. Tanong ko lang po, lahat naman po sa atin ay Kristiyano. Yes po, amen. Ang tanong ko, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ilan po sa atin ang nananatili lamang na Kristiyano sa pangalan lamang? Alam po natin, sa bilang ng mga anak ng Diyos, sa bilang ng mga binyagan, napakarami po natin. Pero ilan po sa atin ang nananatiling Kristiyano sa pangalan lamang? Alam po natin mahalaga na tayo ay mabinyagan. Mahalagang maging kasapi tayo ng pamilya ng Diyos. Dahil dito magsisimula yung ating paglalakbay kasama ang Diyos, paglalakbay patungo sa kaligtasan. Pero babalik po ako sa tanong na iyon, ilan sa atin ang nananatiling Kristiyano sa pangalan lamang? Dahil magandang simula ang sakramento ng binyag, pero kung walang pagpapalalim, walang tunay na pagsama sa Diyos, hindi din natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya anong nararapat kapag tayo ay nagsimula ng maging mga anak ng Diyos? Anong nararapat sa ating mga buhay kapag tayo ay naging kasapi na ng pamilya ng Diyos? Nawa yung ating pakikisapi, ang sunod na step nito ay pagpapalalim ng pananampalataya. Pagpapatibay sa pagkilala sa Diyos. Nawa yung ating pananatili sa simbahan, yung ating paulit-ulit na pakikiharap sa Diyos, ang maging bunga sa ating buhay ay pagpapalalim ng pagkilala sa Diyos. Pagpapalalim ng ating pananampalataya. Malalim na pag-intindi sa mga turo ng ating Panginoon. At ano pong magandang epekto kapag tayo ay patuloy na nakikiharap sa Diyos upang makilala siya. Yung isa pong pinapaalala sa amin ni Cardinal Rosales ay ito po, napakahalaga po. Kapag daw nakilala natin ang Panginoon, imposibleng hindi natin siya mahalin. Ang pagkilala sa ating Panginoon, ang bunga naman ito ay pagmamahal sa ating Panginoon. At ang pagmamahal sa Panginoon, ang bunga nito, pagsasabuhay ng kanyang buhay dito sa mundong ito. Kaya, anong magandang mangyari sa atin bilang mga anak ng Diyos? Pagkatapos nating maging kasapi, pagkatapos nating makilala pa yung ating Panginoon, ang pinakamagandang mangyari sa ating mga buhay
ay pagsasabuhay ng ating pagkilala sa Diyos, na nakikita na sa ating mga gawa, sa ating mga salita, yung ating pananampalataya. At yung ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya, ito yung magdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan. At hindi lang kaligtasan para sa ating mga buhay, kaligtasan din para sa ibang mga taong makakaranas ng pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga presensya. At kung mapapansin po natin, ito na po yung nangyari sa mga alagad sa ating unang pagbasa. Hindi na sila mapigilan na magpahayag ng mabuting balita. Hindi na sila mapigilan na magpahayag ng pananampalataya. Kahit na yung mga pinuno ng bayan ng panahong iyon, pinipigilan at inuusig sila. Anong sabi nila? Hindi namin pwedeng hindi sundin ang utos ng Diyos. Mas mahalaga sa kanila yung utos ng Diyos kaysa utos ng tao. Dahil yung pagsunod, pagtalima, pananalig sa Diyos, ito yung tunay na makapagdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Nagkaroon ng pagbabago at ng lakas sa kanilang buhay na patuloy na ipahayag yung mabuting balita. Bakit? Dahil tunay nilang nakilala yung ating Panginoon. Tunay nilang nakilala at nasamahan yung ating Panginoong muling nabuhay. At nagsimula ang lahat nung sila ay tinawag ng Diyos na maging kasama niya, na maging kasapi ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga kaibigan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang magandang imbitasyon sa atin sa araw na ito, tingnan natin yung ating mga buhay. Tingnan natin yung estado natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Nananatili lang ba akong anak ng Diyos sa pangalan? O patuloy kong pinapalalim yung aking pagkilala sa Diyos at nakikita na ito sa pagbabago ng aking buhay at sa pagpapakita ng kanyang presensya sa pamamagitan ng aking salita at mga gawa. Mahalaga pong makita sa ating buhay yung estado ng ating pananampalataya upang patuloy tayong maging tapat bilang mga anak ng Diyos, naglilingkod at naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan habang namumuhay ng tapat sa ating pananampalataya. Amen.